Malusog na buhay mga kahabdanero. Samahan niyo ako sa pagtatanim sa aking hardin. Ngayon ay magtatanim ng bell pepper o yung tinatawag na siling pula. Ito ay karaniwang ginagamit sa pagluluto ng pizza, pasta, at ulam tulad ng menudo, aldereta, puchero at iba pa. Alam niyo ba na ang bell pepper ay may vitamin A, vitamin C at potassium? Mahalaga na ihanda muna natin ang mga kakailanganin bago tayo magtanim. So, kailangan natin ng soil, seeds, seedling tray, fertilizer, at insecticide. Maganda na yung gagamitin nating fertilizer at insecticide ay organic. Maaari din tayong gumamit ng plastic mulch, spray bottle at trellis. Bago tayo magsimula, paano nga ba magtanim ng bell pepper? Step 1. Prepare seeds and soil. Step 2. Sow seeds. So, itanim natin yung bawat buto sa mga butas ng seedling tray. Saan ba nakakabili ng buto ng bell pepper? Maaari kayong makabili ng buto ng bell pepper sa supermarket. At hanapin lang ito sa mga gardening section. Maaari din kayong makabili sa Ace Hardware, Pure Gold, at sa mga pet shop. Kung wala talaga kayong mabila nito, maaari naman ninyong gamitin ang binili ninyong bell pepper sa palengke. Pinili ko ito sa Divisoria at ito na yung ginamit kong buto pang tanim. Bilad nyo lang ng 3 araw yung buto at maaari nyo na itong itanim. Ano ba ang magandang lupa para sa pag-germinate ng mga buto? Sa mga napapanood ko, karaniwang ginagamit ay ang cow manure, vermicast, o di kaya ay yung coco peat. Pero pwede rin naman kung ano lang yung available. Kagaya ko, lupa at pinagsunugan ng mga natuyong dahon ang ginamit ko. Pagkatapos, ilagay ang mga buto, ay maaari na natin itong tabunan at diligan. Upang mas mabilis ang pag-germinate ng mga buto, mahalaga rin na panatilingin natin itong basa. After 3 weeks, ito na ang itsura ng itanim kong mga buto. Karaniwan, 21 to 28 days, ay pwede na tayong mag-transplant o ilipat tanim. Paano ba ang paglipat tanim? Mahalaga, ingatan natin ang mga ugat nito na maputol. Kaya maganda rin na isama natin ang lupa sa pag-ugot nito. Sa paglipat tanim ay humukay lang tayo ng 2 to 3 cm ang lalim upang ibaon ito. Pero bago natin ilipat ang halaman, siguraduhin nating mataba ang lupa na kanyang pagtataniman. Kaya nga ang ginawa ko ay pinaghalo ko ang lupa, compost, at carbonized rice hull o yung sinunog na ipa. O di kaya ay pinagsunugan na natuyong dahon. So ayan, kapag nalipat na natin ang halaman ay maaari na natin itong diligan. Dinidiligan ito upang maiwasan yung pagkalanta nito, lalo na sa pagsikat ng araw. Maganda na naglilipat tayo tuwing hapon. Then after 2 weeks, maaari na tayong maglagay ng
fertilizer. Gaya nga nung sinabi ko kanina, maganda na ang gamitin natin yung fertilizer ay organic. Upang makaiwas tayo sa mga chemical na maaaring nating maipasok sa ating mga katawan. So, paano ba lagyan ng organic fertilizer o ng sinurog na eggshell ng pugo? So, maaari nyong hukayan yung paligid ng halaman para ito yung paglalagyan ng fertilizer. Sa mga gustong malaman kung paano gumawa ng pinulbos na eggshell ng pugo, ay i-click nyo lang yung link sa description na sa baba. So ayan, nakikita ninyo, nilalagyan ko ng paikot yung halaman ng fertilizer. Pagkatapos nating lagyan ng fertilizer, maaari natin itong biligan upang nang sa ganon ay bumaba na sa lupa yung ating fertilizer. At ayan, makikita ninyo sa dahon pa lang, berde na berde ito. Palatandaan ito na ang halaman ay mataba. Makikita nyo rin na unti-unti nang lumalaki ang halaman. Kapag 6 to 8 inches ang halaman, ay maaari na natin itong i-prune. So, paano ba yung pag-prune? Nakikita nyo, merong parang talbos sa ibabaw. Yan po yung ating puputulin. Maaari po tayong gumamit ng gunting, kutsilyo, cutter, at pwede rin naman natin gamitin ng ating mga kamay. Gaya ng ginawa ko, pinurot ko lang yung bandang dulo sa talbos, at yun na. So, ganyan na yung may itsura ng na-prune na bell pepper. Ayan. Nakita nyo, lumalaki na yung halaman. So, 2 months after transplanting. Nakikita nyo yung mga dahon na nasa ibaba na parang makalat. Yan ay ginawa kong mulch para sa halaman. Nang sa ganon, magstay yung moist ng lupa at hindi na natin kailangan magdilig araw-araw. Actually, ang sili talaga, hindi yan dinidiligan araw-araw. Karaniwan, thrice a week yan dinidiligan. At habang lumalaki ang halaman, parte ng ating pagtatanim ay yung pagkakaroon ng mga insekto, yung halaman, at nabubuo na yung mga bulaklak. Pero, kahit na nagkakabulaklak na ito, kailangan natin itong i-pollinate. Lalo na kung wala namang mga bubuyog o paru-parusin yung mga taniman. So, paano ito gawin? So, matubin nyo lang ito. Yan, katulad nito. Pagkatapos natin mag-hand pollinate, makikita ninyo na unti-unti na natutuyo ang mga bulaklak. Palatandaan na nabubuo na ang bunga. So, ayan, nakikita naman ninyo, unti-unti lang gumadami yung bunga nila dahil sa ating pag-hand pollinate. Tanong, isang beses pa lang ba ang kinakalog ang bell-pepper? Hindi po. Ginagawa ko po ang hand pollination tuwing umaga at hapon, or twice a day. Mapapansin niyo rin na tuwing kinakalog nyo ang katawan nito, yan yung mga nahuhulog ng mga bulaklak. Huwag po kayong mag-alala dahil yung mga nahuhulog na yun ay mga naninilaw ng bulaklak na hindi naman talaga mabubuo at mahuhulog lang din talaga. Mapapansin niyo itong isa ay mas mataas or mas matangkad kumpara sa mga kasabayan ng bell pepper. Dahil ito ay nakapwesto malapit sa silong ng bubong na kaya pagdating ng hapon ay hindi na ito nasisinagan ng araw. Napansin ko na marahil hinahanap niya ang sinag ng araw. Kaya siya lumaki ng ganito. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit umahaba ang tanim nila kahit bata pa ito, ay dahil naghahanap ito ng liwanag. Kaya maganda na ipeso natin ang ating mga tanim kung saan ito naaarawan. Ang halamang bell pepper ay isang uri ng halaman na karaniwang
nabubuhay sa mainit na klima. Kaya maganda talaga kasi sinagan ito ng araw. Kung bata pa ang inyong tanim na bell pepper, at napapansin ninyong nalalanta sila tuwing tanghali hanggang hapon, ibig sabihin sobrang init at kailangan lagyan ito ng shade. Kaya ang iba ay gumagamit din ng greenhouse upang mabalanse ang init na tumatama sa alam. Three months after transplanting, mapapansin nyo na malaki na ang mga bunga nito. Mapapansin niyo meron ditong balag dahil mas matangkad na ito dito sa iba. Nilagyan ko ito ng balag dahil madali itong matumba kapag lumalakas ang hangin. Isa pang napansin ko ay kahit mas matangkad siya sa iba ay mas matagal bago mabuo ang kanyang mga bunga. Lalo na nung napalagutan ito ng ligaw na ampalaya. Ayan, nakikita niyo na mas malaki pa yung bunga nung maliliit pa niya. Dati akala ko sa malamig na lugar lang bubuhay ang bell pepper. Kasi nakaraniwan sa bingit ng bumula ang bigla ng bell pepper na pinadala sa Balintawak at Divisoria. Kaya nga nung tinanim ko ito ay inakala ko na hindi ito mabubuhay. Kaya nga nung makita ko na tumubo na ang buko ng bell pepper, sobrang nakakatuwa talaga. Napagandang stress reliever ang pagtatanim dahil nagiging magandang motivation mo sa pagising sa umaga. Actually, tuwing umaga, lagi ko silang tinitingnan kung okay pa ba sila, kung malaki na ba sila, kung may sakit na ba sila. Para sa akin, mas maganda itong bangan kaysa mga computer games. Kasi dati namibili din ako sa online games at napansin ko na kahit naman makakapag-level up ako sa laro, ay wala rin naman akong nakapala ko natapos. So magastos pa ako at napupuyat. At higit sa lahat, sayang ang oras. Natatandaan ko pa noon, isa rin ako sa namili sa farm bill. Kasi nga pangarap ko rin na ang magkaroon ng sariling farm. Kaya simula nung nagtatanim na ako, ay tinuloy-tuloy ko na ito. Kasi naisip ko, bakit hindi ko muna simulan sa maliliit para kung sakaling pagkalooban ako ng malaking taniman, ay may kaalaman na ako sa pagtatanim. Kaya ang ginawa ko, simulan ko sa pagtatanim sa mga paso at plastic bottles. At pagtatanim na rin sa mga bakanting lote. Kaya sa mga nagsasabi na hindi makapagtanim kasi walang mapagtataniman, meron pong paraan basta gusto nila. May mga nakikita nga ako nag-aalaga ng mga indoor plants na nabibili nila through online shopping. So yan, nakikita nyo, dumami na yung mga bunga at lumalaki na sila at maaari na silang harvest. Ang palatandaan na pwede na natin harvest ang bell pepper kapag ito ay pulang-pula na. Alam nyo ba na ang red bell pepper ay yung pinakang masustansya sa lahat ng bell pepper? Kasi nga, mas matagal itong nakakabit sa puno hanggang sa maging kulay ito. Ibig sabihin, mas marami itong nakuha nutrients sa halaman. Kaya mas marami tayong makukuha vitamins mula dito. At isa pa, maganda rin daw na kinakain ito ng hilaw kaysa sa niluto. Kasi kapag niluluto daw ito, ay nakawala o nababawasan yung vitamin C. Sa pag-harvest ng bell pepper, pwede na nating harvestin dito kahit ito ay yung brown-brown na. Ibig sabihin, ito yung maniba na kumbaga sa mangga. Sa pagpitas, tandaan lang natin na ingatan natin yung mga sanga pang sa ganun. May mga susunod pa na bunga itong makukuha. Ayan, napakasaya na meron kang na-harvest sa iyong bakuran. Lalo na kung ikaw ay magluluto, hindi mo na kailangang lumayo o pumunta sa palengke o gumastos pa. Kasi isa rin ang bell pepper sa mamahaling crops na pwede nating mabili sa palengke. At maganda rin itong pagkakitaan. Kung meron kayong malaking farm at meron kayong tanim na bell pepper, pwede nyo itong ibenta ng direct sa mga restaurant na gumagawa ng mga pizza, pasta, o kahit sa mga karinderya. So pagkatapos kong mahanin yung mga bunga, nagtira din ako ng mga talagang mga hilaw pa na hindi pa naman talaga pwedeng harvestin. So para sa susunod, meron pa akong ma-harvest. Ayun, nakita nyo ang bunga nito. Unang harvest ko ito sa aking tanim na bell pepper. Napakasaya na meron kang tanim na ganito. So yun lang, salamat sa inyo. Please subscribe to my channel. Tara, kain tayo.